Tignan po natin ang opinyon ng isang political analyst at scientist mula po sa DLSU Department of Political Science and Development Studies. President and CEO din po siya ng WR Numero Research, Sir Cleve Arguelles. Good morning po. Nakamute lang po tayo, sir. Sir Cleve. Cleve. Yung ating audio lang. Ayun, may problema. Ayan. Ayan. Okay. Sir Cleve, good morning. Morning, sir. Magandang umaga, Ted and DJ Chacha. Good morning po. Sir, una muna, kayo po ba'y nakapanood dun sa nangyaring hearing kahapon? Para po sa inyo, ano masasabi niyo po dito sa sworn statement ng mag-asawang Diskaya? Oo, wala naman akong duda na meron talagang mga politiko, may mga taga-DPWH na involved dito sa scandal na ito. Pero parang may kulang ata, parang may mga missing na pangalan doon sa sworn statement ng mag-asawa. Kaya I think yun yung nire-raise kong question yung bakit parang may kaduda-duda na mga nawawalang mga pangalan, no? And syempre related yan doon sa kung mapagkakatiwalaan ba natin yung ginagawang investigasyon at yung ibinibigay ng mga impormasyon ng mag-asawa dahil nga mukhang may mga pangalan na pinoproteksyonan o mga ilang maaring isang buong administrasyon na ayaw pangalanan nung mag-asawa. Hindi naman dapat maging ganun, no? Dapat maging bukas at patas talaga yung tinatakbo nitong Senate hearing na ito. Oo, para po sa inyo, yun nga, para sa inyo, parang may kulang dun sa mga naibigay na pangalan nitong mag-asawang Diskaya. I don't know, sir, kung napansin nyo rin po, pero dun po sa mga naibigay nilang pangalan, ng mga sinasabi nila na tumanggap daw ng kickback galing po sa kanila, napansin ko, ganito po ba kadalasan isinusulat yung mga sworn statement ng mga gustong maging halimbawa ay witness sa isang kaso? Kasi sir, wala ring details halimbawa dun sa proyekto nung mga projects nitong mga kongresista na sangkot daw po dito sa anomalya. Magiging mahaba pa yung kanilang lalakbayin, no, para talaga maging state witness, no. Ngayon pa lang parang ako halimbawa siguro hindi na maganda sa pagdinig ko yung gawin silang state witness kasi kung titingnan lang natin kung consistent ba at makatotohanan yung kanilang mga sinasabi since na-discover natin yung flood control corruption scandal, no. Yung mag-asawa medyo pabago-bago na yan ng mga sinasabi. So halimbawa, doon sa kanilang testimony lang ng ilang porsyento yung kinikita nila sa bawat proyekto, parang bumaba na ngayon sa 3 to 5%, sabi ni Ginoong Curly Diskaya. Kung di ba, parang hindi ka naman makapaniwala kasi kung billion-billion na yung kanilang yaman ngayon, hindi siguro 3 to 5%. Kung bago tong mga investigasyon na to at hearing, ay hindi ganyan yung kanilang tono. So I think yung kanilang pagtakbo pa lang halimbawa nung kanilang kinalaban si Mayor Vico Soto sa Pasig City hanggang sa ngayon, medyo alam natin na may track record ng pagsisinungaling o hindi pagbibigay ng buong-buo na detalye, no? May kasabayan din tayo mga Pilipino na 'di ba kapatid ng sinungaling ang magnanakaw, baka in this case DJ Chacha baka mag-asawa pa nga, no? So, mahaba yung lalakbayin nila kasi isa sa pinaka-importante na bahagi ng pagiging state witness ay dapat yung kanilang mga sinasalaysay ay masuportahan ng ebidensya. Wala pa tayo dyan. Hindi pa natin nakikita kung meron ba talagang ebidensya at batayan yung kanilang mga ibinigay na pangalan. So, pang timbang nyo, Sir Cleve, base sa pagkakaintindi ko, wala masyadong weight itong sworn statement nila kung pagbabatayan nyo po? Dahil nagbigay ng pangalan pero walang kasamang ebidensya. Kasi kung sila yung tumatanggap, tapos ang pinaniniwalaan natin ay kanilang mga ledger, 'di ba? Parang parang no? Parang medyo may pagdududa ka din doon kasi mahalaga sa nagbibigay ng testimonya yung pagtitiwala mo na yung pinanggagalingan noon ay walang material na interest, magsasabi ng totoo, no, etc. Lalo pa din na mukha nga, no, halimbawa bilang observer may hindi kumpleto yung ibinibigay na pangalan. So parang face value pa lang na assessment, 'di ba? Bakit ganito lang yung mga pangalan na ibinibigay, no? May mga ibang sumagot na diyan. Hindi naman natin din
kinakampihan yung mga pinangalanan at pinapawalang sala sila, di ba? Pero may mga material na question di ba? I think may mga nagsabi na dyan na, hindi pa ako congressman noong panahon na yan, paano ako sumama dyan? So kumbaga marami talagang katanungan pa. I think more importantly, ako bilang observer, no, halimbawa, yung wala pong senador na kasama, zero, none at all, no? Pero alam din natin na sa proseso ng budget, proseso ng insertions, no, hindi naman nag-iisa yung House dyan, no? Kasama yung Senate sa bicameral conference, halimbawa kung saan napakaraming insertion yung lumalabas, no? So mukhang close to impossible na walang kasama kahit isa man lang senador. So may question din dito yung kasi by tradition yung mga hearing na ito, syempre nakikipag-usap din yan dun sa chair nung komite na nagpapatakbo ng pagdinig. So halimbawa ngayon natanggal na si Senator Marcoleta ng Blue Ribbon Committee, no? Maaari din kasing merong mga pag-uusap dyan. Syempre, di naman natin na alam talaga, no? Pero by tradition, meron din yung mga negotiation kung ano yung magiging focus ng testimony. So yun siguro yung mga katanungan. Ano yung mga hindi pa inilabas o medyo ni-nudge sila na hindi isiwalat. Oo, hindi kaya ito, Sir Cleve, strategic in the sense na ito muna pero may kasunod pa. Pwede kayang ganun ang galaw nito mag-asawang Diskaya? Maaari din, no? Maaari na, 'di ba, parang serye ng mga isisiwalat nila. Pero kung ganun yung nangyayari, ang magiging malaking tanong ay sino yung direktor ng serye? Kasi kung serye, ibig sabihin may plano sila na okay, ito muna ang ating pababagsakin. Parang ganun ba? Mas mahirap 'yon, no? Lalo na kung ang ating goal naman accountability, mahabol yung mga may sala, no? At syempre sana kung kaya pa maibalik yung pera ng taong bayan, mas kung yun yung primarya na goal, dapat hindi ganon. Pero kung ang goal ay political attacks, no, medyo mas pamumulitika yung ending nito, baka yan, no? Halimbawa, ito, kailangan ko pa talagang, hindi pa natin nakikita talagang may buong ebidensya, pero I think, isa lang dun sa nilabas nilang pangalan ay halos lahat yon ay mga pumirma, halimbawa sa impeachment ni VP Sara Duterte, no, nakaraan. So, isang mainit na usapin. So, ito ba ay parang hinahabol, di ba? Hinahabol ba, ginagamit ba na pamamaraan, no, para magantihan yung mga pumirma? So maraming katanungan kagaya noon, isang tanong ko na yon. Oo. Sir, yung binabanggit niyo po kanina na posibleng strategic ito, pero para sa point of view ng isang nag-aanalisa at observer lang, sa ganitong klase ng pagkakataon na kailangan makita ng tao yung transparency ng gustong maging state witness, it's better to say it ng isang bagsakan, lahat ng mga detalye na hawak nila, kaysa yung ganito na posibleng baka nga ito part 1 at may part 2 pa. Kasi yun din yung kahit hindi naman state witness pero yung konsepto ng ikaw ay nag-take ng oath, no, at magpa-participate ka sa isang hearing, no, halimbawa ng Senado o kahit ng mababang kapulungan, no. Kaya natin sinasabi na, 'di ba, ibabahagi mong katotohanan ay buong-buo, hindi partial, hindi mo itatago yung ilang bahagi kasi napakalaking bagay 'yon para maging buo din yung pagkakaintindi, hindi lamang ng mga mambabatas, pati yung publiko din. Kasi yung ganitong mga pagdinig naman, public hearing din siya. So meron din siyang kapasidad na maapektuhan yung public opinion. Halimbawa, yung pagtingin ng mga tao, kung kanino ba dapat i-direct, halimbawa, yung kanilang galit, yung kanilang demand, no, para merong managot. No? So kung hindi buong-buo, no, yung ibinibigay na testimonya, maaring nalalaro din yung taong bayan, maaring dinadala din yung opinyong publiko, no, sa isang direksyon na hindi naman talaga dapat nangyayari. Oo. Sir Cleve, tama po ba yung narinig ko sa inyo kanina? Siguro po na isa-isa nyo na yung pangalan ng mga kongresista na ililabas po dito sa sworn statement. Chinek nyo po isa-isa at ito po mga kongresistang ito ay sinasabi po ninyo na karamihan sa kanila o lahat sila ay pumirma pabor sa impeachment po ni VP Sara. Tama po ba ito?
nung tinitignan ko yung mga listahan ng mga kongresista, no, yun yung aking nakita sa aking research, no. I think isa lang yung hindi, no, may isa lang doon, pero dahil at the time ng impeachment din ay expelled na or na ilabas na siya sa House, no. So technically lahat ng mga pangalan, no, ay more or less mga sumuporta dun sa impeachment. And kaya ito yung parang sinasabi ko na ano bang saan ba dinadirect, no, yung kanilang sworn statement, yung kanilang mga salaysay, kasi sa mga unang araw ng pagdinig nalaman natin na lumaki yung kanilang papel sa DPWH sa panahon ng 2016, di ba? Sa ibang mga past interviews din nila, public, na nabanggit nila na dyan din sila medyo naging successful sa kanilang negosyo, no? 2016, di ba? At onwards, no? So may isang specific na administration, yung Duterte administration, and then of course Duterte ally si Senator Marcoleta. Hindi naman talaga natin sinasabi na baka pinoprotektahan, pero dapat maging mapagbantay, no, kasi yun yung mga missing pieces na inaalam natin, di ba? Meron ding sitting senator na dating DPWH secretary nung panahon na ito, halimbawa, di ba? So dapat maging buong-buo yung detalye rather than pinoprotektahan yung mga iilan. Opo. Puntahan ko lang po yung ilan din sa binanggit po nila doon sa kanilang sworn statement. Nakalagay doon, napilitan kami pero hindi kami ang may kasalanan. Nakalagay po yan doon sa sworn statements. Pero sa isang vlog nila, inaamin po nila na nagsimula po silang magkaroon ng projects sa DPWH. Doon naman po sila yumaman. Paano po ba natin tatanggapin yon? Parang medyo may conflict doon po sa kanilang sworn statement base doon sa mga naunang pahayag na nila, sa mga vlog po na nilabasan nila. Napilitan, no? Oo, napilitan pero hindi kami ang may kasalanan. Napilitan daw po sila dito sa sistemang baluktot na meron tayo. Something like that, yung kanila pong gustong tumbukin. Pero doon nga sa mga naunang pahayag po nila, doon sa mga vlog na nilabasan nila, sinasabi nila, nagsimula po ang kanilang pagyaman noong nakatanggap po ng kontrata sa DPWH. Medyo ganoon po eh. Paano po ba natin tatanggapin yung ganong klase ng mga pahayag noon at ito yung sworn statement nila ngayon? Kaya hindi kaya nababawasan, no, kaya nababawasan yung ating pagtitiwala na buong katotohanan yung isinisiwalat nila dito sa kanilang sworn statement, kasi nga hindi naman siguro katanggap-tanggap na para sa isang pamilya, para sa isang negosyo na kumikita ng bilyon-bilyon, no, sa kontrata mula sa pamahalaan ay napilitan pa pala, no. So I don't think na anyone na in parang just using common sense, I don't think anyone in their good minds, no, ay papasok ka sa isang risky, illegal na negosyo na alam mong maaari kayong makulong, alam mong maaari na kayo ay mapahamak para lang sa maliit na kita, na para lang ay ikaw ay napilitan, no. So I think na totoo, tama naman siguro ang mag-asawang Diskaya na hindi naman nila inimbento yung corruption, no, sa ating bansa. Pero siguro yung laki, yung magnitude, no, yung laki ng pera na pinag-uusapan natin, singularly ay napakalaki nito, no. Kaya hindi sa akin katanggap-tanggap yung napilitan. Pero siguro kung may katotohanan doon, yung katotohanan ay hindi lang sila yung nakinabang, kasi sa sistema ng corruption sa atin, no, yung DPWH, may maaaring meron ding mambabatas, no? Merong executive, merong legislative, tapos yung contractor, tapos maaaring kahit yung nag-audit, kasi ino-audit naman dapat yung proyekto ng gobyerno bago i-release yung bayad. So maaaring pati yung auditor on the ground, no, maaaring kasabwat. So medyo malaki naman din talaga, no, hindi lang sila. Pero nakikita din natin doon sa kanilang lifestyle, yung sa mga vlogs na lumabas yung kanilang mga ari-arian na napakalaki nung kanilang ding kinita mula dito sa skandalo na ito, no, sa kanilang modus, no, ayun, no, mula din dito sa napakalaking modus na kanilang ginawa. They're at the center of it as well.
Opo. Sa dami ng anomalya na even before patong sworn statement na ibinabato na po sa DPWH, sa ilang ahensya ng gobyerno at ngayon dito sa mga pangalan na kasama po sa sworn statement. Paano po ba dapat mag-react ang publiko dito? Kasi ngayon nakikita na natin siguro dahil sa pagod at galit ng tao dahil po sa issue ng korupsyon, pag may nakitang pangalan dito sa listahan, aba agad po din talaga yung yung galit at pangbabash ng mga tao online. But how do we accept this? Lalo pa ngayon po sa mga sinasabi nyo na ito po'y wala pang ebidensyang kalakip and purely just statement from the Discayas. Paano natin to tatanggapin? Di ko naman maano, no, hindi naman natin masisisi yung ating mga kababayan kasi nga, 'di ba? Tayo ang binabaha, tayo yung nahihirapan sa araw-araw, talaga naman pagka may nakita tayong pangalan, yun yung ating initial na talagang reaksyon. Reaction. Oo. I think kailangan nating maging mapagmatsyag, kailangan nating maging critical, no? Kasi maaring sa tinatakbo din ng mga pagdinig sa ating sa ating kongreso, no, alam naman natin in the past na may halong politika yan. No? So, kailangan din natin ma-make sure na ang interest natin dito kasi ay hindi sali na madadala din tayo dun sa pamumulitika ng ilang mga political players. Pero ang interest natin dito ay may mapanagot batay sa katotohanan at batay sa ebidensya, no? At hindi na magamit sa korupsyon yung malaking bahagi ng pondo ng bayan. So, iba yung interest natin bilang publiko, bilang mamamayan dun sa interest ng mga nagpapatakbo halimbawa nung pagdinig. So kailangan lang din natin ng isa pang layer ng pagiging critical kasi I have no doubts na kung sa House ginawa ng mag-asawang Diskaya yung kanilang sworn statement, I think it will be a different list of names, no? Kaya siguro maganda din yung panawagan na maging independent, magkaroon ng isang independent commission. I think the President has already spoken about this and meron din mga iba't iba sa civil society na nagde-demand. Mukhang ito talaga yung magiging mainam na path forward dahil parehas na implicated yung ating mga kasama sa Kongreso, Senate man or sa House, no? Merong mga implicated sa executive. Mukhang kailangan talaga para magkaroon ng confidence yung public para ma-ensure na pawang katotohanan lamang yung lalabas ay isang independent body yung magawa ng investigasyon. Sir Clive, ano ang masasabi nyo na yung isang miyembro ng Kamara ay binigyan ng forum in the Senate, no? Kasi sa akin parang sa pagmamasid ko parang first time yata nangyari ito. Hindi lang ako makakasiguro pero sa aking kaalaman lang ay parang first time 'yon na merong miyembro ng Kamara na humarap sa Senado sa kanilang pagdinig doon, particularly sa Blue Ribbon, at binakbakan yung Kamara. Anong take mo doon? Yes, medyo unprecedented nga, Ted, no? At isa sa mga ni-raise natin dyan ay usually may interparliamentary courtesy ang dalawang yung Senado at saka House, di ba? Na hindi nila yan dapat ginagawa sa isa't isa bilang respeto doon sa kanilang pantay na kapangyarihan, no? At respeto din na lahat sila ay kasapi ng isang kongreso, no? Pero ito nga din yung kaya din nagiging mas malinaw yung konteksto na may bahagi ng pamumulitika doon sa investigasyon na maaaring nagagamit yung flood control corruption scandal, no, para din sa kanilang mga away sa loob ng kongreso. Kasi halimbawa si Representative Toby Chanco, no, banggitin na natin na siya yung sinasabi nating nag-testify din, no, ay hindi naman siguro maaalis natin na ilang linggo lang ay siya ay kumalaban, no, or nagtangka din, no, na mahalal bilang Speaker of the House, no, laban sa kasalukuyang speaker na si Martin Romualdez. So bahagi talaga yun ng konteksto, no. So maaaring may katotohanan, maaaring talaga namang factual yung information na ibinahagi niya, pero the fact na implicated din siya dun sa ganong klaseng leadership contest dun sa House, no, syempre nagre-raise ng question na bakit yung Senado nakikialam din sa isang leadership issue sa House, no. Medyo yun ay kawalan ng courtesy din, no, bilang co-equal naman sila na bahagi ng
Kongreso. And ito na din siguro yung dahilan, no, kung bakit eventually na-oust, no, or natanggal sa panunungkulan si Senator Chis Escudero bilang Senate President, and eventually si Senator Marcoleta din bilang Blue Ribbon Committee, dahil yung direction din nung mismong investigasyon, I think, ay napupunta na medyo hindi nakatiwa-tiwala at puno ng pamumulitika. Ang tradisyon natin, tinitignan natin yung Senado, no, na pag gumawa ito ng investigasyon, pag gumawa ito ng hearing, no, para sa national interest, para sa public interest. And nakikita natin na medyo nadidiskaril no, dahil nga sa mga ganitong klaseng testimonya halimbawa. Ano naman ang iyong kaisipan sa ito na nga, sa pangyayari ng pagpapalit ng Senate leadership? Meron bang ikabubuti talaga ito sa bayan, Sir Clive? Ako, optimistic naman ako na merong naganap na pagpapalit, no, ng leadership sa Senado, kasi halimbawa nga kung titingnan lang natin yung tinatakbo ng Blue Ribbon Committee, parang may mga line of questioning na pinipigil ng chair, no, kapag ito ay medyo tumatawid doon sa 2016 na medyo mai-implicate ang ilang mga bahagi ng Duterte administration, pa-joke man o actual, no, medyo pinipigilan ng mismong chair ng Blue Ribbon Committee. Hindi magandang tignan na nakikita ng publiko na okay, meron palang mga hindi pwedeng pag-usapan, meron palang mga pangalan na bawal banggitin. Dapat sa isang investigasyon, lalo ng Blue Ribbon, may mahabang kasaysayan yung Blue Ribbon Committee ng Senado sa pag-ambag sa pagsisiwalat ng mga korupsyon at iba pang pang-aabuso sa loob ng ating pamahalaan, no, dapat galangin yung napakahalagang role na yon, no, at magkaroon ng integridad yung hearing. So para sa akin, kung itong pagbabago sa Senate leadership ay magbabalik ng integridad ng Senado at integridad sa kanilang mga investigasyon at pagdinig, then I think makikinabang yung taong bayan, dahil at the end of the day, kailangan natin yung buong katotohanan para tayong mga ordinaryong mamamayan mas mapabuti din yung ating mga ibinoboto, mas mapabuti din yung paghahabol natin sa sino ba dapat managot. Itong usapin ng impeachment ni VP Sara, nabuhay ulit, no, sa change ng liderato sa Senado. Ikaw, bagamat pending pa ang kaso sa Supreme Court, ikaw, ano ang damdamin mo doon sa kaisipan na iyon? Dahil nga sa napanood natin, both sides, no, kung paano ipinagtanggol yung Supreme Court decision at kung paano naman ipinagtatanggol yung kabilang panig na kinakailangan pa rin magpatuloy ang impeachment trial. Yes. I think for one, no, ang kailangan nating manotice is that yung Duterte block, no, ay talagang completely sila na yung nasa minority. In fact, first time nila na mapaloob sa minority, for ilang taon na din silang nasa majority, at ikalawa, no, lumalabas na sila talaga sila na ngayon yung pinakamalaking bloke ng minority, yung Duterte block, aside halimbawa kay Senator Joel, no, na sumama kay Senator Chis, no. So napakalaki na nung change nung dynamic sa Senado na kamakailan lang, no, ilang linggo lang ang nakakaraan ay kinaya nila sa pangunguna ng Duterte block na ikumbinsi yung kanilang mga kasama sa Senado, no, na i-archive given yung desisyon ng Supreme Court, no. Iba halimbawa yung naging opinion diyan nung dating minority na pinangungunahan ngayon ng bagong Senate President, si Tito Soto. So hindi malayo na ma-revisit yung ganyang mga yung impeachment trial ng ikalawang Pangulo. Pero alam ko din na marami doon sa bagong majority, no, ay meron silang paggalang doon sa Korte Suprema. So kung bibigyan ko ng chance na yung Senado ba on its own ay aalisin nila sa pagka-archive yung impeachment trial nang walang pagbabago sa desisyon ng Supreme Court, mukhang hindi naman siguro. Pero kung ibabalik ng House, magkakaroon ng bagong articles of impeachment, at ngayon yung Duterte block ay less influential na sila sa Senado, I think i-compare mo yung Senado ngayon sa Senado noon, yung ngayon mas malinaw na merong pathway, may tsansa na magpatuloy yung impeachment trial dahil sa bagong liderato ng Senado.
Pero pwede bang sabihin din, Sir Clive, na ngayon hindi ka pa rin nakakasiguro sa mga posibilidad ng pagbabago sa liderato ng Senado considering na 15-9 ang bilang ngayon, no? 15 sa majority, 9 sa minority. Dahil apat lamang na boto ang kakailanganin mo para magpalit tayo ng ihip ng hangin. And then kapag halimbawa pinag-usapan na yung paano kung masangkot yung Mark Villar administration sa DPWH dito, dalawang magkapatid na yun. Dalawa kaagad yun. Dalawa na lang ang kailangan mo. Hindi ba? So, anong basa mo sa ganong sitwasyon na okay, nagbago na liderato pero apat na boto lang pinag-uusapan natin dito? Oh, tsaka mas mataas ang hinihingi ng konstitusyon sa usapin ng impeachment trial, no, sa conviction, no. So talagang kumbaga yung numbers mas kailangan, hindi lang itong majority, no, meron pang tatawid. Pero I think hindi sarado dahil nga meron pang ganitong flood control corruption scandal. Halimbawa yung mga negosyo din ng Villar family, nakita natin na yung meron din hinahabol din sila, no, ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, no, meron sa tubig, meron sa yung kanilang land valuation, no, kamakailan sa SEC, no. So I think dahil maaring magbago yung posisyon ng pamilya Villar, no, nakakagulat nga na hindi sila sumama sa Duterte block sa minority. Siguro din natulak na sila ng pangangailangan kasi maaring ma-implicate sila dito sa usapin ng flood control corruption, kaya kinailangan nilang sumama sa majority para ma-ensure siguro na masosoften yung blow kung lalabas man yan at masisiwalat man yan. Kasi kung nasa minority sila, mas mawawalan sila ng say kung paano lalabas yung kanilang pangalan, halimbawa na lamang. So, maaring sa usapin ng impeachment, magkabago pa ng timpla. Ibig sabihin, hindi lahat ng mga binoton, hindi lahat nung kinakount natin na ito mga Duterte ito nung nakaraang Senado, I don't think automatically pwede mo agad i-count na okay, kakampihan ulit nila ang ikalawang Pangulo kung bumalik man sa Senado ang impeachment. I think that's not a close question. Maaaring ako yung Okay. Sige, Clive, ano na lamang, no, short please. Sa ngayon, no, sa mga pangyayaring ito, ano dapat ang maging papel, reaksyon ng ating mga kababayan? Kung gaano kaimportante ang isyong ito, hindi lamang sa flood control investigation, itong anomalyang ito, itong skandalong ito, kung hindi mismo, no, itong leadership ng Senado, no, nasabi nga natin dito dapat talaga statesmen ang nandito. Dapat dito ang iniisip, hindi personal na interest o family business interest. Ano dapat ang maging pagtutok dito ng ating mga kababayan? I think para sa ating mga kababayan, no, na nakita natin may pagbabago sa liderato ng Senado, kagaya ng sinabi ko, no, I think maganda namang itong development na ito na nangangahulugan na maaaring mailapit natin sa dating integridad ng Senado yung change in leadership, no. Pero hindi naman yun nangangahulugan na tutulugan din natin at hayaan na lamang sila. So kailangan din nating bantayan kasi sa majority nga halimbawa ngayon, sabi ko nga parang may impostor ata sa majority, parang may nakasama ata na nakakagulat na senador na naging part ng majority. So may mga bagong interest pa din na at play, mga bagong political interest na maaaring magamit kahit pa sa bagong Senate leadership. Kaya sa usapin ng investigasyon ng Senado, hindi lamang ito sa korupsyon ngayon, pero sa iba't iba pang mga katiwalian sa pamahalaan, kailangan bantayan sila na sila ay maging totoo sa kanilang sinumpaan na may integridad, impartial, no, as gagaya ng binanggit mo, Ted, ay statesman, no, at talagang fiscalizer, no, doon sa pamahalaan, no. Otherwise, no, dapat yung ating mga kababayan ay hindi masapatan kung hindi yun mapapangatawanan ng ating mga kasama sa Senado. Salamat na marami sa Professor, at sa uulitin, mabuhay. Thank you, Clive. Salamat na marami. Si Professor Clive Arguelles po ng DLSU Department of
Political Science and Development Studies. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!